At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na ulat ang lumulutang ngayon. Kinukumpirma umano ng ilang source na may lihim na pagkilos sina Vice Presidente Sara Duterte at Congressman Rodante Marcoleta para patalsikin si President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, sinasabing may mga lihim na pagpupulong na naganap nitong mga nakarang linggo na layong buuin ng isang legal na hakbang laban sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kina VP Sara at Marcoleta, lumalabas na isa sa mga tinitignang opsyon ay ang paglalapit ng kaso sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng ilang aksyon ni President Marcos. Ang tanong ngayon, may basbas nga ba ito ng isang opisyal na hodikatura? May mga espekulasyong sinasabing may ilang mahistrado na umano'y open sa idea ng pag-review ng kapangyarihan ng Pangulo. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang ukol sa issue. Pero ayon sa isang tagapagsalita, walang basihan ang naturang mga aligasyon at tinawag itong bahagi lamang ng destabilization plot laban sa gobyerno. Dagdag pa nito, naninindigan si Pangulong Marcos na patuloy siyang maglilingkod para sa kapakanan ng bayan sa kabila ng mga kontrobersyang ibinabato laban sa kanyang administrasyon. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang kumpirmasyon mula sa mga sangkot. Tila mas lalong umiinit ang politika sa bansa habang papalapit ang susunod na halalan. Totoo nga bang may planong pagpapatalsik at kung oo, paano ito susukatin sa mata ng batas? Abangan natin ang mga susunod pang ulat para sa karagdagang detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pagka sa 2028, sasabay sila dito kay Vice President Sara Duterte. Sang-ayon ho ba kayo dyan? I-comment nyo po sa baba. Natuklasan pala ko nga, ang dami pala nag-volunteer watchers po sa inyo. Mayroong nagsisend sa akin mga pictures nila na sa tansya ko, mga 40, almost 40,000 nationwide na talaga sabi na ito po'y voluntary works at masayang-masaya silang ipinararating sa inyo na yung ginawa nilang yun kung ay walang katumbas na kasiyahan nung nakita nilang nandun kayo sa top 5, top 6 na resulta ng eleksyon, Kong. Ay, akala ko yung sinasabi mo yung resulta ng survey. Hindi pa naman, hindi pa resulta ng eleksyon na ito. Eleksyon Yun pala po ang yun. ano. Hindi, totoo yung sinasabi ni Jen, Kuya Benny, Nelson, dahil sa nag-volunteer nga yung mga yun. At Opo. tama yung figura niya, 39,000 plus yung nakita ko ganun pala kadami. Tindi, Halos ano po? 40,000 dahil alam nila na wala naman tayong magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun eh. Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Benny, nung ikaw ay kumandidato nga. Pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. Oo, Per Kaya day. nga, kung 40,000 May yun. pagkain panlibre. Oo. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga tao. Naniniwala ho tayo na marami talagang nag-volunteer dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Mga mag-watcher sa noong araw ng eleksyon. Tunay na Opo. umahanga. At Nire-re- naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung ginawa. Sabi ko, teka, kako, bakit to? Ay, nako, Nelson, ikaw excited ka rin eh, no? Baka may mga gusto mong itanong dyan kay Kong Dante. Una-una, ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa Maraming resulta? nabigla. Oo. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa liwasang Bonifacio na ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Nako, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, Oho. akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Oho. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, Oo. isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman niya ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi unahin muna natin tong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Oho. Alam mo, boss,
Nahalata namin kanya doon sa dalawang rally natin nung ikaw unang salita eh. Oho. Medyo umunti ang tao na eh. Ganun eh. Ganun po. Ay, akala ko hindi ka ako, hindi namang, hindi kanya kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. O, pagkatapos nga nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena. Opo. Ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban na medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Oho. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio, aba marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Sa Philippine Arena. Philippine Arena. Oho. Oho. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas eh, yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun eh. Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung Ngayon sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny, ano ha? Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi talagang mula noon sabi ko, Talagang di ko naniniwala yung siguro. Pag naman tayo naman, di tayo naniniwala sa survey kahit nga dyan sa latest election. Malamang sa malamang, karamihan doon sa mga kasama ni Kong Dante dyan sa PDP, marami dyan ninakawan ng boto. Siguro, malamang. Pwede. Kasi isipin nyo ha, yun nga, Senator Bongo, iboboto nyo siya dahil sa malasakit. Pero itong Senator Bato, pagka binoto nyo yan, kasi dahil boboto nyo, ang dahilan sa pagboto nyo kay Senator Bato, dahil sinusuportahan nyo si dating Pangulo. Tama, mali? Ngayon, kung sinusuportahan nyo si dating Pangulo, kaya iboboto nyo si Senator Bato de la Rosa, isusunod nyo dyan si Senator Philip, itong si Atty. Jim Bondoc, Congressman, Senator lahat tuloy siya. Attorney Rodriguez at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ganun eh. Kaso hindi natin nakita yung ganong klaseng pattern. Ibig sabihin, meron mo talagang problema. Okay, hindi na natin isasama Senator Bongo kasi malasakit nga eh. Yung name recall niya, malasakit Bongo. Di ba? Ganun yun. Senator Bato de la Rosa. Maraming re-electionist na inendorso nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 2019. Kagaya nitong si Tolentino. Nasaan ngayon si Tolentino? Di man lamang ata siya nakapasok sa Magic 15. Hindi man siya makapasok doon. O hindi man siya nakapasok pang labing lima o basta malalim siya. Ibig sabihin, dapat kung binoto ng mga kababayan natin taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ito si Bato de la Rosa, malaki ang tsansa na yung mga botante na yun, susuportahan din yung mga kandidatong inendorso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso yan si Senator Marcoleta, mabigat po talaga eh. Special mention siya kay Tatay Digong. Senator Robin, talagang nanawagan siya sa mga Muslim na talagang isama itong si Senator Marcoleta. Mga supporter base nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi yun natin inaano yan hindi yun natin sinasabing dahil sinuportahan siya ni Tatay Digong. Hindi ho ganon. Hindi naman ho ganon mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kung ano lang yung tama, kung ano lang yung totoo, yun lang yung sinasabi natin dito. Una, ang pinakauna, sinuportahan ho siya ng INC. Malaki yung bulto ng mga taga-suporta, mga miyembro ng INC. Pagka kinarga ka niya, sigurado meron ka ng siguradong boto. Mamaya pag-usapan natin yung kay Bong Revilla kung bakit di siya nanalo kahit dinala siya ng INC. Itong si Senator Marcoleta, dinala siya ng INC. Nanawagan itong si Senator Robin sa mga Muslim na gawing number 1 itong si Kong Dante. Matindi ho yung panawagan na yun. Lagi ho siyang special mention dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Itong si Congressman Rodante Marcoleta At yung talagang supporter base na itong si PRRD,
Yung mga nagmamahal kay PRRD, talagang solidong sinuportahan yung si Kong Dante. Sino pa? Yung mga kababayan nating OFW. Kaya nung nakita ho natin yung figura sa pinaka-latest na resulta ng 2025 midterm election, di ho tayo nagtataka kung bakit naging ganyang kalaki ang boto nitong si Senator Dante Marcoleta. Pero yung ibang mga kasama niya, medyo nakakaamoy tayo ng medyo malansa-lansang galaw nitong si George Garcia diyan sa diyan sa mga naging resulta ng Pastor Quebuloy, okay, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc. Medyo hindi umalinaw sa atin yung nangyaring resulta dito sa mga kandidato natin. Nagkaroon talaga ng dagdag bawas siya. Bigo, dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka eh. Opo. Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo, 1,500. Nandun kaya sila sa punto na pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na, meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yun? Napipil ba nila yun? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako eh. Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganun ang naramdaman eh. Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa dalawang malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. Na yun ay Mayo na. Ayun, Mayo na yun. Huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na para bagang ang dating, malabo talaga. Kung baka doon kayo sa 12, ayun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan, hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pag-presenta nila sa tao bayan, Kong nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun eh. Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako hinahamol eh. Isa pa po yun, no? Natin yan, tayo ay makakapagpatotoo niyan. Noong dumalo yan sa diyan sa isang lugar sa Pampanga, narinig natin ang pagsasalita niya si Congressman Dante Marcoleta. 'Di ba ganito? Dating, salita, alis. Wala hong maraming yan. Wala naman yung tipong tatambay siya, magbibigay siya ng kung ano. Wala ho. Darating sa venue, magsasalita, lalatag ng plataforma. Pagkatapos, baba sa stage, lipad na naman sa ibang lugar. Di ko kagaya ng mga kandidato ng pagkasenador na maghapon sila doon sa iisang venue dahil nga naman ginastusan nila ng milyon, di ba? Milyon ho. Doon pa lang sa sound system, doon sa mga stage. Yung taga-alyansa, dahil pangalanan na natin. Diba? Nakita nyo naman ng mga kababayan, maghapon ho sila sa iisang venue. Pero itong si Kong Dante, yung niya, rat-rat kung tawagin rat-rat yung pangangampanya niya. Dumating si Kong Dante, nagsalita. Pagkatapos ng pagsasalita, baba siya kagad, sa entablado, sakay sa sakyan, lipat na naman, ibang lugar na naman. Wala hong bigayan ng kung ano-ano, walang abutan. Wala akong walang pakimkim na pinamimigay. Sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako hinahabol. Hindi. Hopya. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagi ko nga may papanalo natin ito. At dun sa resulta, Sen, ay mukhang nag-deliver yung Mindanao eh. Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon. Ay, mga regional, tama. Lalo na yung Mindanao, lagi kayong number 3 doon eh. Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Itong huli nga nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao. Una, number 5 eh. Pero yung huling ipid niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City. Ang laki ng boto niya. At maging, kung di orga kamali, Region 8, yung Samar later area. Top 3 kayo doon ko. Sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon, pagka nangangampanya kayo, ayaw nga kayo papasukin doon eh. Hindi ako masyadong nabilib doon eh. Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, Tacloban City mismo. Matindi talaga. Matindi ho talaga yun, Matindi ho yun, mga kababayan.
Hindi naman ulingim sa kaalaman ng mga nasa social media, mga nandyan sa baluarte ni Tamba. Talagang tahasang bumibira ho ito sa mga kampanya. Yung pagka meron mo siyang speech, talagang direktang patama dito kay Tambaluslos. Pero doon sa mismong baluarte ni Tambaluslos, nag-number 3 itong si Kong Dante, ibang klase. Entry ako sa Tacloban. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Opo. merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Opo. Nag-provide sa akin ng air assets. Oho. Siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun, mga jet ang Opo. pinahiram sa akin. So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time, merong available Wala, hindi ako mawawalan. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi, parehong At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadaw pampalad nyo sila. Galing. Yun. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Opo. Yung makita ka lang, sapat na Strategy. Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Davao del Sur pa ata kayo doon, Kong. Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, opo. Oo. So yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong peak swing dyan. Meron pa, boss. Saan ka pupunta? Oho. Diretso kakuha ko ng Digos. Ayun. Ite-text ko lang yung flight plan. Oho. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan yun. Ayun. Oho. Anong oras ang alis mo? Kasi kako, maggagabi na yon. So kinabukasan. Opo. Mabigat dun yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Opo. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet Opo. doon sa Zamboanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin po yan. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Zamboanga, Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Zamboanga City. Zamboanga City kasi, Opo. Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, lahat din patay na pagkagabi. Kasi sa Pagadyan, Wala na. ni Kandila, wala doon So, ang mangyayari, pag nasa Zamboanga, Sibugay ka, hindi ko naman alam ang distansya Mula pala sa Zamboanga, Sibugay, hanggang Zamboanga City, 3 oras at Malayo kalahati pa po pala yun, yun. opo, Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi. Oho. Okay naman maski sa Cebu, Davao, ganun din naman Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mong matulog. Meron pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko, 1 oras. Kailangan mong gawin. So, palagay ko yan naman nagbunga naman yung sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo yung mga tao. Ang isa pa dyan, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, ito opo. po yung mga boto ng mga uniform personnel. May empleyado ng gobyerno ito. Pati media. Yes. Pati lahat na, pulis, sundalo. Ganoon din po ang boto Bongo, Bato, Marcoleta. Kayo pa rin po 3 doon. At karamihan ay yung mga kasama nyo. Na-detect ko na yun, Nelson, Kuya Benny. Kasi sa mga airport, merong mga pulis dyan, tsaka may mga sundalo. Opo. Bago ako makalabas sa airport, pati yung mga security guard, katakot-takot na yung selfie dyan bago ka makalabas. Bubulungan ka. Yan yung mga bagay na yan. Yan yung mga bagay na yan na hindi mararanasan ni Martin, kahit nagawin pa daang bilyon ng pera ni Martin Romualdez. Yang mga bagay na yan na naranasan ni nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa election na to, hindi niya mararanasan not in a million years. Hindi ho niya mararamdaman ng ganyang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanya.
yung ipinakita ng ating mga kababayan dito kay Kong Dante, hindi ho mararamdaman niya ni Tambalus. Hanggang pangarap na lang ho ni Tambalus-lus yan. Di ba? Pero kung itong si Tamba, talagang ginawa niya yung tama, ika nga doon lang siya sa tama, kagaya dito kay Kong Dante. Walang maraming hocus-pocus eh. Kaso daming skandalo niyang ni Tambalus-Los. Merong Okada issue, merong kulang-kulang na bycam report. Ikaw ang speaker doon eh, di ba? Marami ho siyang bagahe kung tawagin. Kaya malabo ho talagang mangyari ang nangyari na yan. Na-experience si Kong Dante. Ano yan, ika nga, yung mga ganyang klaseng experience, hindi ho lahat ng tao ay mararanasan yan. At masaya tayo itong si Kong Dante, naranasan niya yung kung gaano kainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa kanya, pagmamahal, pagtitiwalang ipinapakita sa kanya. Masaya ho tayo dito sa nakita nating naging resulta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Saludo, palakpakan natin ang ginawang kasipagan ni Kong Dante sa pangangampanya. Maayos ha. Ano ho yan, ang napakalaking bagay na meron ho tayong Senator Rodante Marcoleta sa Senado. At least alam natin kahit papaano meron pa ho talagang pag-asa. Hindi ho kagaya ng puro mga yes man lang yun nandyan sa Senado, yung tipong parang sa House of Representatives. Dito talaga maraming, paano ba yan ko? Yung 2,000 pagka hindi lumampas ng 2,000 yung bill sa kuryente, ano pa ho ba yan? Dapat i-prioridad yan eh. Kasi yung pamimigay ng ayuda wala ho talagang kahihinatnan eh. Nakita niyo naman ng mga kababayan, mula anong inumpisahan yung walang humpay na pamimigay ng ayuda na yan. Imbis na bumaba ang yung mga nagugutom, yung gustong kumain ng ating mga kababayan pero walang pambili, mas tumaas pa ho. Sa kabila yan ng kaliwakanan ng pamimigay ng ayuda. Kaya sa tingin natin, yung gagawing approach nitong si Kong Dante mas maganda kumpara dito sa ginagawa ng administrasyon ni Marcos yun. Ngayon, bubulungan ka. Okay. Kung hindi lang po kami Nako. makapag pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi may bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest vote daw tawag protest ito. vote. Protest vote. Naniniwala Hindi ko po naman ganun. sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta boboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Kita talaga yung damdamin ng tao dito sa nangyari. Ngayon, nung makita Possible, yung sinasabi nitong si Kuyang Benny Antiporda. Posible. Kasi yung mga naging ika nga, kung tawagin sa amin, naging makalugkog ang pangalan nitong si Kong Dante. Nang maging maingay yung pangalan ni Kong Dante. Noong pa yan, noong 2019. 2022, sinubukan niya tumakbo. Pero lately, kasi mabilis makalimot ang mga Pilipino eh. Kahit ano pang pinagagawa niya doon sa mga nagdaang hearing. Nakalimutan na yan eh. Yung natatak sa utak ng ating mga kababayan, yung pagtayo niya diyan sa Appropriation Committee, doon tinatalakay yung budget ng Office of the Vice President ng Department of Education. Yung pagtayo niya doon, yung pagtayo niya sa mga hearing diyan sa House of Representatives, yung pag-aagaw ng hopya sa kanya, diyan ho talaga siya nakilala. No, yung walang takot niyang tinayuan ng mga kabalbalang nangyayari diyan sa House of Representatives. Yun ho talaga tumatak sa utak ng ating mga kababayan. Ngayon, ano ang tayo niya doon sa mga issue na yun? Di ba? Ang kay Kong Dante lang naman hindi naman para ika nga para makapagpasip-sip kung kani-kaninong individual. Yun lang ang tama. Kumbaga, kahit sino pa yung halimbawa, hindi si BP Sara, hindi si Tatay Digong ang nandiyan sa upuan na yan. Kahit sino pang nasa upuan na yan, ipagtatanggol ko yan dahil yun ang tama. Yun dyan tayo nabilib dyan sa mama na yan. Sa totoo lang. Kahit hindi si BP Sara, ginawa nyo ng ganon. Matindi. Talagang tatayuan kayo, ipaglalaban kayo nitong mama na to. Kaya yung lahat ng bumoto dito kay Congressman Rodante Marcoleta, dito sa isa na to, kung binoto nyo man yang si Lito Lapid, binoto nyo man yang si Erwin Tulfo, yang si
Soto at itong si Lacson, at sinama nyo itong si Congressman Rodante Marcoleta, sa 5 binoto nyo ho na yun, lahat ng 4 na yun, puro patapon yun. Yung iba, dekada na sa Senado, wala ho silang nagawa. Itong sinasabi ko sa inyo, isang termino lang ho nito, kahit naka-20 taon pa yang si Soto, yang si Lacson, pagsamahin nyo na ho yung naging panunungkulan nila bilang senador. Itong isang termino nito ni Marcoleta, maniwala ho kayo sa akin. Malalaman kayo lahat yan, matutumbasan ho ni Kong Dante yan. Isang termino lang kung ibigay nyo dyan sa mamanan, makakakita ho tayo ng difference. Kasi ngayon lang ho magkakaroon ng senador ang bansa na to, na kung saan, hindi ho siya nabibili ng mga mayayamang politiko. Hindi ho siya basta-basta mai-impluensyahan ng kung sino-sino mang makakapangyarihang leader ng bansa na to. Hindi ho siya. Imagine, Martin Romualdez, Marcos Jr., hindi ho siya nagpapa-impluensya dyan. Ganun nukat hindi ang ano na yan. Yang si Senator Rodante Marcoleta. Ako na doon sa resulta ng absentee voting, Opo. tama ako yung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko ginood time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Benny, na mismo kasi uniform personnel yun Mga tauhan talaga ng gobyerno, na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong Ito yung mga taong walang mapagsabihan. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Siyempre bubulong talaga yan. At, yun ang bugso ng damdamin. Yung bugso na ng damdamin. Meron pang isa yung senaryong gustong-gustong nakikita ni Jen. At gusto nga ni Jen, siya yung nandoon Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na merong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Yun ang talaga mapagmahal. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po ako basta't makasama nyo lang ako sa ganyan. Alam nyo, may mga halik din sa akin. Meron talaga yun din. Hindi mawawala yun, yung maramihan. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi, madali pero yung matanda, sabihin yung mga may edad, para ikaw iyakapin, salubungin, at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan ng kamay mo Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang mukhang marami, para may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Kaya sabi ko, check, may laban tayo dito. Well, ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Na, alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi siguro ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Nako. At least ngayon, Kong, andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin na nakaraan seryoso ang problema ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto, Kong, kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano po gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Kong, na unang seryosong problema na pwede kaharapin nyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun 27%. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yun na magsasabi na
gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Oho. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan ang importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito, si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung Opo, pataba. opo, oo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi, palagay Fertilizer, 16,000. ano na, Wala oo. man mangungutang pa yung tao. Oo. Ngayon, alam mo,